Hi there! I'm Jat Chinoy again. Okay, now, I would like to do something different. May mga nakita ako sa YouTube about yung sharing their birth story. So now, I gave birth to my second baby noong April. And yes, I would like to share sa inyo yung birth story. Totoo yun na every pregnancy, kahit naka-anim ka na, iba-iba yun. Whether lalaki or babae yung anak mo. Etong sa akin, my first child was a girl. Last 5 years yun. So, after 5 years, gumawa kami ng lalaki. Buti na lang kasi kota na yun, di ba? Dito nga Singapore, what they call it, uy, closed shop na yan. Meaning, close na yung shop mo. Yung tinda mo. Kasi meron ka ng girl tsaka boy, di ba? So, yes, my birth story began. Actually, gusto talaga na magkaroon ng second child. Kasi nga, yung anak namin na 5 years old, tinatanong na kami bakit wala siyang kalaro, bakit siya may kapatid, and bakit yung ibang tao may mga kapatid. Ang hirap pala, ano mo yun, sagutin yun. It's so hard to answer those na gumagana pa naman yung, yung reproductive namin. Ako lang ang ayaw because yung nagkaroon ako ng first child, natakot talaga ako kasi alam ko, giving birth is super sakit, which is true talaga. Buti na naka-epidural ako. Hindi ko kaya yung normal with no anesthesia. Kailangan talaga ng epidural. Na baby brownie. So, inisip ko, yung nagkaroon kami na ng second baby, so syempre gumawa kami, diba? Kasi sabi ko, napakasakit naman yung life, tsaka ayaw ko sisiyan ako ng anak ko na mag-isa lang siya, diba? Tapos, diba sa mga Pilipino, ang mga belief natin na, ay, wala kang masyadong chance kung isa lang yung anak mo. No, baby Ronnie? Kasi, isa lang yung mag-aalaga sa'yo kung tumanda na kaming dalawa ng asawa ko. Ako, hindi ko naman iniisip yung ganun kasi ayoko naman ma-burden yung anak ko para mag-alaga sa aming mga matatanda. We've lived our life and I'm thinking, kunyari, lumaki yung anak ko, syempre, babae yun, yung first child. Kung nagka-asawa yun, doon siya pupunta sa husband niya, diba? Oh well, pero, sorry for the ranting, basta ganun. Gumawa kami ng second child, and I really prayed, yung panganay ko rin, gusto rin niya ng boy. So, nagkaroon kami ng baby boy. Thank God talaga na nagkaroon kami ng baby boy. Tapos, dal pa. So, yun. So, ano bang start? So, yun. Gumawa kami. And it took us several months pa bago kami nakabuo. And yes, yung naging positive ako. Natakot ako na hindi ako natakot. Kasi actually, nawalan na ako ng hope nun. Kasi we tried several months. Pero, dal niya. Pero hindi na nabubuo. Yung nabuo naman, hindi ko naman i-expect. OMG. So, yun. So, yung nabuo na siya, nahirapan ako. I had a hard time on my pregnancy. Ibang-iba talaga doon sa first. Yung first ko, wala akong arte. I can eat, I can shower, everything. I never even experienced yung morning sickness, yung vomiting, no. Ito, na-experience ko. And totoo yun, hindi siya morning sickness. Morning, noon, and nighttime sickness siya. Hindi rin ako pwedeng kumain, tas may ligo agad because I'm going to vomit that. Hindi rin ako pwede uminom ng mga juices or what. So, subukan ko umiinom, tas kakain ako. Actually, okay. Pero pagdating ko sa CR, I'm just going to vomit it. Parang everything is lump up here, then I just vomit it. Almost every day, I vomit. And sobrang sawa na ako. Tapos, sabi ko pa nga noon, gusto ko na mag-resign. Pumayag yung asawa ko, hindi naman pumayag itong boss ko. Sabi ko, what are you going to do, Lu? Lahat na lang gagawin namin. You want to work from home or what? However, I work in an admin. Hindi siya okay na work from home. Kasi dadalhin niya yung mga papeles sa bahay ko. Diba? Additional cost yun sa company and whatsoever. And then, mag-usapan namin, miski asawa ng boss ko, kinausap din ako para wag lang mag-resign. So, to cut the long story short, hindi ako nag-resign and hingi ako ng mga work from home, tapos nahirapan ako maghanap ng receptionist. Kasi yung receptionist ko, baby Ronnie, mas mahaba pa yung mga medical leave niya, unannounced leave niya kaysa sa akin.
And then, ano pa ba nangyari? Tapos, yung lift namin dito, ano ba to? Nag-construction pa dito. Then, nag-renovation pala for 1 or 2 months. So, buti na naman, nasa low floor lang ako. Pero kaya lang, nasa ano na ako nun, parang 6 months ako, 7 months. Parati na akong nahihilo, nasusuka, and I'm so heavy. Ang hirap na umakyat sa stairs, and syempre, delikado yun, diba? So, parati na ako nag-Uber, Grab taxi or Uber, oh my gosh. Round trip to, papuntang office, pabalik office, pabalik sa bahay. So, can you just imagine magkano yung pamasahe ko? So, matagal na hindi nakakapag-commute. Recently na ako nakakapag-commute. Pero anyways, what happened is, ang birthday niya talaga is, EDD, expected date of delivery is first week of May. Pero nung mga April, sabi ko hindi ko na kaya. So, I asked my boss kung pwede akong mag-early maternity leave. So, nung April 1st, naka-maternity leave na ako. And just imagine. Kasi, hindi ko na talaga kaya. Tapos, lumabas siya nung last week of April. Actually, in 3rd week of April pa nga eh. No, baby Rani? Because I prayed, there's this one time, hindi na ako makahiga. Kasi syempre, you have a big belly, right? You cannot just lie down like this. You need to lie down sideways kung mabigat. Uy, teka. Ikargain ko muna si baby. Okay. Tapos, edi, bad trip na. Tapos, sabi ko, hindi ko na talaga kaya. I can't get enough rest na hindi na ako makatulog. Talagang wide awake talaga ako. So, sabi ko sa sarili ko, well, I prayed, sabi ko, Lord, sana, manganak na lang ako. Kasi gusto talaga namin, maiden siya, lumabas. Kasi maiden yung first ko eh. So, they can have a double celebration, di ba? Parang mas engrande, mas bongga. May nag-text. Pero, yung that time, mga 3rd or last week of April, sabi ko, Lord, di ko na po talaga kaya. Sana manganak na po talaga ako. Pinag-pray ko talaga yun. And, nanganak na ako. So, sort of similar siya doon sa first baby ko. Oh, yes? Kasi, yun eh, that night, I always wanted to pee. I wanted to pee every 5 minutes. So, sabi ko, this is not normal. Mga gabi na yun, as your dinner time up to midnight, I really wanted to pee every 5 minutes. Mas katabi ko na talaga yung toilet. Kasi, hindi ko talaga kaya. Alam niyo yung feeling na parang na-stuck ka sa traffic, tapos pinipigilan mo ihi mo kasi ayaw mong maihi sa upuan. Ganun yung nafe-feel ko. Tapos umihi naman ako. Inisip ko nga, may blood ba? Pumutok na ba yung panubigan ba yun, yung tawag? Hindi naman. Tapos kung pipi ako, sobrang konti lang. So, magta-12 na. Actually, 1 AM na nga. Ganun pa rin ako. Sasabi ko sa asawa ko. At I think, baby, ito na to. Because this is not normal, diba? Why would I pee every 5 minutes? No, why would I pee every 5 minutes, baby? So, yun. So, we decided to call the hospital. Sabi ng nurse, bakit na? Ayan na. Tapos sabi ng nurse, punta na lang kami sa hospital. Tapos yung pagdating ko pala doon, yung tinesa ko, alam mo nangyari? Nagli-labor na pala ako. Gusto na pala niya lumabas. Kasi maganda din yung Singapore. Ewan ko pala sa Pilipinas, but we don't have it in... Pero hindi pa ako nakakapananganak sa Pilipinas. Why? Okay. I carry muna. Yan. Easy. Hindi pa na ba ako nakakapanganak sa Pilipinas. Pero dito sa Singapore kasi, meron silang graph. Lalagay yun sa tiyan mo, diba? Parang, belt siya, tapos merong maliit na machine dito para makita yung heartbeat at saka kung nagle-labor na ako. Tapos yung doon sa graph, wow, gumaganon talaga yung graph ko. Tapos yung nafe-feel ko palang sort of naiihi, yung pinipigilan yung ihi, yun na pala yung labor na pala yun. So, hindi ko akalain na yun na yun. Siguro may yung resistance ko sa pain. Yung tolerance ko sa pain tumaas. Kasi kaya ko naman. So yun, doon na kami nasa ako. Siyempre, dala na yung hospital bag namin, di ba?
Nakayanan ko naman, pero after 1 or 2 hours, humingi na ng epidural. Dito sa Singapore, maano sila sa epidural eh, what I call this, sagana sila sa epidural. At saka sinasabi talaga sa'yo, kung hindi mo na kaya, hingin mo na. And madaling araw na yun, siguro 2 or 3. And sabi na, and by the way, you just let us know. Because yung anesthesiologist, wala dito sa hospital. Tatawagin pa. So, wag mong hihintayin in a last minute. Which is totoo naman din yun. So, yung hindi ko na kaya, I tried to sleep. Tapos yung asawa ko, meron siya dyang side na upuan. So, press ko na yung, alam mo yun, yung nurse button. Tapos sabi ko, hingi na ng anesthesia. Eh, good thing, wala pa yata 30 minutes. Dumating na yung anesthesiologist, babae siya. Tapos yun, they let me, you know, yung ibe-bend mo, then you're going to hug yourself real tight so that they can put the what do you call this, the injection dun sa somewhere here sa backbone na yun. I already experienced that. Hindi naman, it's not that painful. Parang kagat lang nga ng langgam. And I don't think so meron pang makakompare dun sa pain na pagle-labor because you're going to forget about it. At saka yung epidural na ang bilis ng ng effect. Wala pa yatang 2 or 3 minutes you can feel the relief that you will never feel the pain already. Talagang sort of hindi nga painless eh, because painless is less pain, right? Ito talaga no pain at all. Talagang drugs talaga nilagay sa'yo. So, I opted for epidural. Talagang, kaya ako, I have high regards sa mga moms na nagpa-normal all the way, na kaya nilang alam mo yun, i-yun. Kasi, di ba, parang lumabas yun sa'yo, tas wala kang anesthesia. Grabe. Alam mo ba lahat ng bones and muscles ng isang nanay? Grabe, nag-expand yun, no? Sana tong bata, lalaki to. Ang laki pa naman to nung lumabas siya. And then, what happened next? Okay, sorry. And then, epidural, tapos, mini-measure na ako, yung IE. Eh, yung nurse ko, Pinay. So, parati kami nagtatagalog. Tapos sabi niya, i-update niya raw yung doctor ko. So, yung doctor ko, lalaki doctor ko, yung first doctor ko sa panganay ko, babae, then this one, lalaki, okay siya. He is Dr. T.C. Chang. So, I highly recommend him sa Thompson's Medical Center sa TMC. Dun sa may, Thompson's. Tapos, sabi niya, mga 7 a.m., he checked me out, then he said, then pinutok din yung panubigan ko. Tapos sabi niya, probably by noontime you will give birth, okay? Then you just relax, then you just sleep. So, yun ginawa ko. Natulog lang ako. We sleep, me and my husband. Tapos, tao pa kami na tawa kasi we are talagang avid supporters of Duterte. So, we're talking about yung mga campaign ni Duterte, whatsoever. Kasi, di ba, parang somewhere May yung elections, di ba, April ako ng tawa kami ng tawa, tsaka kung ano yung mga, yung kay Mar Rojas, kay Binay, kung anong nangyayari sa Pilipinas, di ba? Tapos, and then, sleep, IE, tapos, on that time, tama, yung magto-12 na, it's about 12 noon, my nurse said, na ako, 10 cm. I'm already 10 cm, and she can see the baby's head dun sa dulo, at the edge of my thing. So, po, sabi niya, sige, we try to push. So, push kami, ang galingan ng nurse ko but we're trying to push like, I believe, for an hour. Hindi pa rin siya lumalabas. Para siyang jebs na it's going out, in, alam mo yun? Kaya nga for any moms to be, mag-practice na kayo ng mga pushing. Because me, I never go yung mga lamas class, yung ganun. Because extra gastos lang yun eh. Totoo naman, diba? That's extra expenses. On that day, malalaman mo na yun. Unless if you're okay, mag-yoga ka, pilates, lamas class, then it's okay. But for me, I didn't go to those special classes. And then, after an hour of trying, wala talaga. The baby was still there. So they decided to give me a vacuum. So, last time I had it on manual vacuum. This time, parang electric vacuum siya. Parang siyang
alam mo yung plunger sa toilet bowl? They're going to plunge the head, then i-vacuum siya. So of course they stitch me a bit, but they need to open a bit of my thing. And this baby pop out. Ang bilis nga, talagang, teka, may nag-text na ano talaga yung sigh of relief. Kasi, syempre may lumabas sa'yo, right? Mararamdaman mo talaga yun. And by the way, on the time pala that I am pushing, they lessen yung epidural ko. Binawasan nila yung epidural ko. Kasi, yung sa first ko, as in 0, wala akong naramdaman na na pushing and whatsoever. As in, wala akong naramdaman. I'm super manhid. I'm super numb. Kaya nga hindi ako nakapag-push at that time. Although, good thing, di naman ako na cesarean, na CS. Manual naman ako. Because yung head parati ng baby, it's always at the edge. Pero this time, binawasan na yung epidural ko. It doesn't mean na magiging painless. Actually, I haven't felt any pain at all. It's just that I'm less numb. Yun yung mas maganda dun. So, kung nagpo-push ako, kaya ko talaga mag-push. Ramdam ko talaga. Pero hindi ko nararamdaman yung pain. So gets nyo. No, baby? So, after that, lumabas na yung baby, naramdaman ko. Tas, parang party. Merong dalawang nurse doon. Ay, yes, baby. Ando na yung pedya ko. Kasi nakakain yata siya ng konting jebs. So they put like something inside para matanggal lahat ng mga dumi. And then, okay na siya. Tapos nilagay siya dito sa chest ko. Although, this is my second baby already. Wow, naiyak talaga. Kasi tumulo yung luha. Habi ng doctor ko, habang tinatahi ako, he was talking to me. Tapos nandito na yung baby. He was talking to me saying, so, what do you feel? I said, I feel relieved. Sabi ko, I felt like a miracle because totoo, magiging emotional ka talaga kasi may isip mo, ang galing no, siyempre mag-sex kayo, ang ganyan, di ba? Pero yung to create a baby sa woman's womb, tsaka yung pinagdaanan ng isang babae, yung whole pregnancy, ay grabe. No, baby? So, ayun. So, healthy naman si baby. Mas malaki siya sa ate niya. And, sobrang cranky na baby ko. Sa tingin ko, gutom na siya. So, yan, pakainin ko na siya. So, that's my birth story. So, kung normal, mga 3 days, 2 nights kami sa hospital. Actually, may additional day pa siya because ang taas ng, they call this, yung nagyayelo yung bata. And I breastfed, so all the time nasa kwarto siya namin. Oh, okay. And now, you see my little boy, he's going 4 months this August, and he's going to have his baptism this Sunday. And he's so fussy. Ayun, so that's about it. That's my birth story. I hope nakapag-inspire ako, or that is a true to life ko anong mangyayari sa'yo, diba? So, I hope naman na kung sino man nagbabalak, alam mo yun, magbabalak or nandun ka na sa stage na yun, oh, baby Ralny, you can do it. Sa dami-dami ba naman ng anak, masana mga nanay natin na walang anesthesia. Kaya mo rin yan, girl. Okay? O sige na, magpapadedit muna ako. Thank you for listening to us. Okay, bye-bye. Say bye-bye na. Bye-bye.